estaba yendo, pero volví a escuchar ruidos. No chingues, güey, yo dejé la puerta abierta. Yo dejé esa puerta abierta. Neta que es para mí difícil, porque yo siempre le encuentro explicación a todo, y esto la verdad que no le encuentro ninguna explicación. Entonces, pues sí, se me hace raro, ¿no? Este tipo de situaciones. Ay, Dios mío, Señor Santo, Padre nuestro, Señor Jesús bendito. ¿Saben qué? La neta, yo no voy a volver por ahorita, pero como ven, ya les mostré que no hay nadie, que esto no es una estafa, que esto no es cosa mía. Yo me voy al Chile. No importa si es de noche o de día, aquí sigo presenciando pues cosas muy raras, ¿no? Nomás que sea muy diferente en el día, ¿verdad? De todos modos, no dejan de pasar cosas. Estoy yo, como pueden ver. Este es el baño. Ahorita la verdad pues está todo tranquilo, no ha pasado nada que digamos. Ah, cabrón. Ay. La neta no quiero ir a ver. No quiero ir a ver por miedo. Pero me armaré de valor. Quiero que vean que aquí en mi casa no hay nadie. Nadie en lo absoluto. Aquí no hay nadie escondido. Ninguna persona. Aquí nadie conmigo se presta para estas tonterías. Yo no tengo por qué mentir. Yo no tengo por qué estafar a la gente. Si yo documento esto es para que haya prueba de que, como ven, no hay nadie. Haya prueba de que no estoy loco, de que pues alguien me ayuda a estas tonterías, ¿no? Porque no son tonterías para mí, nadie me ayuda. La única que está aquí es la perra, y no creo que la perra pues pueda ayudarme a este tipo de cosas, ¿verdad? Como ven, no hay nadie, no hay absolutamente nadie. Entonces, solo para que vean que mis situaciones no son una estafa, no son quererme burlar de ustedes. Yo no soy esa clase de persona. Entonces, pues ahí lo tienen. Suerte, ya me mudé, pero tengo que venir a prender las luces, ya que la casa esta es de mis padres, ¿no? Yo ya me mudé a otro lugar. Ya no me siento cómodo. Ay, güey. Y pues, como es usual, he estado oyendo ruidos, ¿no? Pero gracias a Dios ahorita no me han sacado de onda. Creo que me voy a tener que ir por abajo. No ha pasado nada usual, la verdad. Ay, güey. Yo mi bocota. Me han dicho que por qué cuando me pasan este tipo de cosas no me asesoro de qué es, ¿verdad? Pero ¿quién en el momento se quiere asesorear, verdad? De lo que pasa. Ay, güey.
No veo nada. Miren. Miren. Acaban de ver eso. Se acaba de caer un bote. Se está moviendo esto. No veo nada. No hay nadie por acá. No hay nadie por acá. A la una. Miren. Se movió esto. Ahorita que venía caminando por acá. Y no veo a nadie. Miren. 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 Miren cómo se mueve eso. Para que vean que no hay nadie aquí. Mierda. Hola amigos de TikTok, ¿cómo están? Oigan, mejor con esta mano. Después de leer tantos comentarios y pues bueno, regresar a esta triste situación, les he decidido mostrar que he descubierto unas nuevas cosas. No sé si se ve en la cámara, pero lo acabo de ver por el espejo. Menina, ¿qué hay? Acaban de espantar. ¿Qué ves? ¡Madres! ¡Ay, no mames! Quiero decirles que estoy totalmente solo, amigos. Totalmente solo. Aquí también no ven nada. No hay nadie. Y son casi 3 y algo de la mañana. No mames. Quiero que vean, amigos, cómo adentro de la casa, desde aquí, yo estoy aquí en mi casa, se alcanza a ver que claramente está la luz encendida adentro. ¿Cómo? No tengo idea. Y aquí claramente podemos ver que está efectivamente la luz prendida. So one time, nag-post ako dito sa TikTok na kung meron kayong horror experience, send nyo sa Facebook page ko kasi babasahin natin. So meron ako nabasa na natakot ako so far. So sa mga nag-send, huwag kayong mag-alala kasi sooner or later, babasahin din natin yung story nyo. So ito, summarize na lang to guys, tungkol ito sa magkakaibigan na sa school nila nangyari.
Sinabi ko din sa post ko na mention nyo kung ano yung pangalan nyo kasi para ma-shoutout ko kayo, pero sabi niya wag daw siya magpapamention, especially yung school kasi baka pagalitan siya. So, as typical high school student, palagi silang nagpa-practice at 6 PM na sila umuuwi. Same yon, almost 1 week nilang ginagawa. Hanggang sa isang araw, papauwi na sila, dumaan sila sa isang CR sa second floor, may naririnig silang umiiyak. So, first, akala nila estudyante lang, hanggang sa kinabukasan, same experience, same time, ganun din nangyari ulit. Third time na nangyari yun, doon na sila nag-decide na baka ano nangyari doon, bakit palagi siyang umiiyak. So, akala nila nag-burst out lang doon every 6 PM. So, doon na nila kinatok. Nung kinatok nila, tumigil yung iyak niya. Hanggang sa nagantay sila doon sa labas kasi baka kailangan ni daw ng makakausap ng tao na yon. Pero mga 30 minutes na silang nagantay, wala talagang lumabas. Hanggang sa meron na silang nakitang guard na paikot-ikot at sabi nila kailangan nilang umuwi kasi baka curfew na. Sabi ng isang classmate niya o kaibigan niya na try daw nilang buksan, baka napano na kasi biglang tumigil na yung iyak kasi akala nila nagpaka-deads na. So nung binuksan nila guys, nagulat sila. Walang tao dun sa loob at dali-dali silang tumakbo palabas ng room na yun. Ni isa sa kanila walang nagsabi tungkol sa nangyaring experience na yun kahit sa mga classmate nila, friends. Hanggang isang araw, yung teacher nila nagkwento ng horror experience. Hindi naman horror experience, basta nagkwento siya na merong isang estudyante daw na babae na maagang nabuntis at nag-suicide sa isang banyo sa second floor. At doon na nga sila nagpanindig yung balahibo nila. Doon nila napagtanto na yung bakang umiiyak na yun yung babae nag-suicide na sinasabi ng teacher nila. Naniniwala ba kayo ng mostly ng mga bata nakakakita sila ng mga dark identities or mga spirits? Naalala ko yung pamangkin ko dati, nung baby pa, ay hindi baby, toddler pa lang siya, around 1 year old. Meron siyang imaginary friend. Tinatawag nitong Paula. Tapos si Paula nakatambay lang daw doon malapit sa puno. Tapos one time sinabi niya na nandun daw si Paula parang sa tubig naliligo pero wala namang tao. Pero ito yung pinaka-creepy na sinabi ng pamangkin ko. That time sa sala kami natutulog, ako lang yung kasama niya at saka yung kapatid ko, 3 lang kami ata. Bigla siyang nagising ng madaling araw. Sabi niya, nandun daw si Paula, nandun daw si Paula. Wala naman kami kasi hindi naman totoo, imaginary friend niya nga lang. Hanggang sa sinabi niya, nandito si Paula, ayun, may tinuturo siya sa likod ng cabinet, marami daw dugo. So imagine mo, sinabi sa'yo to ng bata. Syempre, we freaked out, takot na takot kami. Sabi niya sa amin, magtago na lang daw kami sa ilalim ng kumot. Kasi sasabihan niya daw si Paula na huwag kaming saktan. So imagine mo, sinasabi yun ng 1 year old to 2 years old, basta bata pa yung pamangkin ko that time. Kaya anong gagawin mo pag sinabihan ka ng bata ng ganun? So one time, nagka-sleep paralysis ata ako yun. As hindi talaga ako makagalaw eh. Tapos feeling ko may mabigat na bagay na nakapatong sa akin. And then, pero as in, sobrang bigat na hindi ka talaga makagalaw. As in, kahit anong galaw ko, wala talaga. So tapos, itim lang yung makikita ko, wala kasing ilaw. And mostly, pagka nag-sleep paralysis ka, it's either pagod na pagod ka, tapos busog na busog ka pa nung matulog ka. Kaya yun, pag nakahiga na ako, hindi talaga ako makagalaw. Nagdadasal ako, as in, nagdadasal ako. Pero ito yung pinaka-creepy kasi hindi ko kabisado kung ano yung dinadasal ko. Tapos nakakalimutan ko na kung ano yung ginagawa ko. Pero aware ako sa sarili ko na natutulog ako at nagkaka-sleep paralysis ako. Yung ginawa ko is personal prayer na lang. Kasi pag dadasal, example, may kinakabisado kang dasal, hindi mo talaga masasaulo yun. Yung ginawa ko is nagdasal lang ko, tapos finold ko, ginalaw ko yung mga daliri ko sa kamay at daliri ko sa paa. Tapos boom, nakagising ako. So pagod na pagod ako, para akong nag-jogging sa oval ng 3 beses. Grabe yung pawis ko, tapos parang hindi ako makahinga. Kaya ayun, paalala, huwag kayo magpakabusog as in, tapos huwag kayo magpagod na kumain agad kayo ng marami tapos matulog kayo kasi mostly yun yung nagka-sleep paralysis. Bangungot ba? Yun yung pinaka-creepy na experience kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo. Next story ko, The Lost Phone ang title nito. Tayo, pag aalis tayo sa bahay, madalas diba, minimake sure mo na lahat ng gamit na kailangan mo nasa bag. Diba? Na nangyari,
umalis yung babae sa bahay nila. Na-realize niya na wala yung phone niya. Naiwan niya. Malayo na siya. So pagdating niya ng office niya, tinawagan niya. Sabi niya, "Pera mo na ng phone mo sa katrabaho niya. Naiwan ko si phone ko, try ko lang paringin. Hindi ko kasi alam kung nawala ako sa daan o naiwan ko sa bahay." Tinawagan niya. Nagri-ring. Tapos nagulat siya, may sumagot. "Hello," sabi niya, "Hello, sino po to? Nalaglag ko po ata yung phone ko." Tapos sumagot babae na matanda. Sabi, "Hello, sino to?" Tapos, "Ay, ako po yung may-ari ng phone." Okay. Tapos sagot sa kanya, "Hello, sino to?" Ganun lang. Paulit-ulit. Tapos tinanong niya ulit, "Hello, baka po wala kayong signal dyan. Pakitext na lang po ako kung saan ko nahulog yung phone. Daanan ko na lang." Sagot sa kanya, "Hello, sino to?" Ganun lang. So, ulit-ulit. Binaba niya. Tapos after nun, medyo nawala na sa isip niya yung phone niya. Kasi alam niya naman na may nakapulot. Tinext niya, "Pakitext na lang po kung saan kayo para makuha ko yung phone." Tapos after nun, out na siya sa work. Umuwi na siya. Nawala sa isip niya eh. Tapos, nakauwi na siya. Tapos nakalimutan yung cellphone ko. Makikipagkita nga pala siya. Ginawa niya, tinawagan niya ulit. Tapos may sumagot. Sabi, "Hello, sino to?" Yun din ulit. Tapos sabi, "Hello po, ako po yung may-ari ng cellphone ulit. Hindi ko po kasi kayo na tawagan kanina. Pwede po kita na lang tayo bukas." Tapos sabi, parang iha? Ganun lang. "Sino to?" Ganun lang. Parang inisip, matanda na eh. So parang baka hindi lang siya naririnig masyado. O ano man. Sige po, i-text ko na lang po kayo, pakibasa na lang po, tapos reply kasi kayo. Kasi isip niya na baka hindi sila nagkakarinigan. Tapos yun, binaba niya na. Nag-ayos na siya, naghilamos na siya, prepare patulog. Pagpasok niya ng kama, nakita niya yung cellphone niya nasa kama. Ay, putek. Tapos pagtingin niya, mainit pa yung phone niya. Naka-silent lang yung phone niya. Anong ibig sabihin? May sumasagot na? May sumasagot sa phone niya, kahit nandun lang. Oo. Tapos yun, after nun, wala, putol na yung kwento. Meron tayong bagong urban legend ngayon. Ito ay tungkol sa tatlong magkakaibigan na ang pangalan ay Heidi, Fee, at Jane. Yung tatay ni Heidi ay merong cabin sa woods. Tapos in-invite ni Heidi yung mga kaibigan niya na si Fee at Jane na bumisita sa cabin na yun. Tapos pagdating nila dun sa cabin na yun, sinabi ni Heidi na pinangalan ng tatay niya yung lake sa tapat ng cabin nila, at ang pangalan ng lake na yun ay Lake Heidi. Habang nandun sila sa cabin, nagkwentuhan sila ng mga urban legends. At nung turn na ni Heidi, kinuwento niya yung urban legend tungkol sa lugar na yon. Sinabi niya na merong mag-asawa na merong kambal na anak dun sa lugar na yon. Nung 9 years old na yung kambal, na-diagnose yung isa na merong mental health problem. Hindi siya makontrol, lagi siyang nagwawala, stuff like that. Nilagay siya ng pamilya dun sa isang asylum at kinalaunan nakalimutan na siya nun. Nabalitaan na lang nila isang gabi na nakawala daw yung anak nila sa asylum. This happened 12 years after. 21 years old na siya nung time na yun. Bumalik siya dun sa bahay nila at pinatay niya isa-isa yung kapatid niya at yung magulang niya. Kinalaunan nakalimutan na yung urban legend na yun, pero alam nila na nangyari daw yun. Natapos yung kwentuhan nila, tas natulog na sila. Kinaumagahan, nag-prepare ng breakfast yung tatay niya para sa kanilang lahat. And then nag-decide sila na puntahan yung bahay nung pamilya na yun. Pumunta sila doon, at habang nandun sila sa lugar na yun, nakaramdam sila ng kilabot, nakakaiba. At habang tumitingin-tingin sila sa lugar na yun, si Fee ay may nakita. Isang libro, lumang-luma, na medyo nakabaon sa lupa. Kinuha niya yun. Napansin niya na para siyang diary. Binuksan niya yun. Yung unang entry, parang nakalimutan na siya ng pamilya niya at nalulungkot siya kasi wala nang bumibisita sa kanya. Nilipat niya sa susunod na page at yung content ng page na yun ay tungkol sa pag-alis niya sa asylum, kung paano siya nakatakas at kung paano siya bumalik sa bahay nila at kung paano niya pinatay yung pamilya niya. At ang sabi niya doon, na nilagay niya yung pamilya niya sa dark sleep. Nilipat niya yung page at nakita niya doon na lumipat sa ibang lugar
yung nagsulat ng diary. At kapag nakikipag-usap siya sa ibang tao, naririnig niya pa rin yung urban legend na yun at natatawa na lang siya sa loob-loob. Nilipat ulit ni Fee yung page and then nakita niya doon na nakapangasawa at nagkaanak yung nagsulat dun sa diary. Mahal na mahal niya yung anak niya, kaya pinangalan niya yung lake sa anak niya. Ang pangalan nung lake ay Lake Heidi. Gulat na gulat si Fee habang binabasa niya ng malakas yun, at si Heidi biglang may narinig na may naglakad sa likod nila. Pagtingin niya, nakita niya yung papa niya na may hawak na palakol at nagsabi sa kanya na, sorry, dapat hindi niyo nabasa yon. Alam ko na mimiss ka na ng lolo at lola mo, at since kasama mo mga kaibigan mo, lahat kayo ilalagay ko sa dark sleep. Sana nagustuhan niyo yung urban legend natin ngayon. Kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng content, make sure na naka-follow kayo dito sa TikTok ko. At meron din kaming YouTube channel. Ang YouTube channel ko ay Ian D. Estrella. At meron din kaming upcoming podcast sa Spotify at sa YouTube. Ang pangalan nun ay The Red Door Podcast PH. Thank you. Kita-kits sa susunod. Ito para lang to sa mga naniniwala. Oo, maikling story lang to. Naniniwala ka ba na once na namatay na yung mahal nyo sa buhay, andyan lang sila, nagbabantay lang sila sa inyo? Meron akong kwento sa inyo, nangyari ito sa kapatid ng asawa ko. Nangyari ito nung nanganak yung kapatid ng asawa ko. Sa ospital siya nanganak. After niyang manganak, dinala siya sa kwarto. Tapos wala pang nagpupunta kahit sinong nadadalaw, ganon, or pamilya, ganon. Pero merong isa kasing magbabantay sa kanya, yung kapatid niya pang isang babae. Ngayon, papunta pa lang itong kapatid niyang magbabantay sa kanya. Eto na nga, yung nurse na pupunta sa room ng kapatid ng asawa kong kapapanganak lang. Meron daw siyang nakitang matanda na nakaupo. Nagbabantay daw. Sinabi niya to dun sa sa isa ding kapatid ng asawa ko na papunta pa lang na magbabantay. Sabi nung nurse, Ama, meron na po kaninang nagbabantay sa kanya dyan. Matanda po, nakaupo lang naman po siya dun. Sabi nung kapatid niya, wala pa po kung pumupunta dito, sabi niya. Wala pa pong pumupunta kamag-anak. Sabi niya, ako pa lang po ang magbabantay. So sabi daw nung nurse, sino yung matandang nakaupo. Ngayon naalala nung kapatid na magbabantay na baka nga nanay niya. Kasi nategi na yung nanay nila. Ganun yung nanay nila eh. Yung pag may nagkakasakit or may nangyayari sa mga anak niya, nandoon siya. Kagaya din to nung nangyari sa asawa ko. Nagkasakit din yung asawa ko. Tapos hindi siya gumaling. Hindi siya gumagaling-galing talaga. So ang ginawa namin, pinabanawa namin. Alam nyo ba yung banawa? Yung magbibigay kayo ng itlog dun sa nagtatawas. Tapos ilalagay niya sa tubig. Tapos malalaman niya kung anong meron. Ba't di ka gumagaling? After namin ipaganon, yung asawa ko nakaigalan siya sa kama. Tapos sabi nung nagtatawas, sabi niya, ay, andyan yung nanay mo sa tabi mo. Kaya hindi ka gumagaling-galing kasi binabantayan ka niya. So para umalis daw yung nanay niya, kailangan siyang punasan ng suka. Tapos habang pinupunasan, sasabihin na parang, Nay, wag niyo na po kami bantayan, meron na pong nag-aalaga sa amin, gano'n. Kung naniniwala ka man, mag-comment ka na dyan. Kung hindi, wala namang problema. Meron talagang mga taong naniniwala at hindi naniniwala sa mga gano'n. Sari-sarili tayo ng mga kineso, ha? Hindi tayo pare-parehas. Good morning nga pala. Ewan ko ha kung na-experience nyo rin to kasi madalas dito sa kwarto ko may mawawala akong gamit tapos bigla ko na lang makikita siya sa isang tabi. Mga after 2 days, ganyan. Ngayon, kahapon ko pa hinahanap, talagang binuksan ko na lahat ng drawer, wala talaga. Nawawala yung powder brush ko, nawawala yung deodorant ko, nawawala yung powder ko. Nung Sunday, magkakasama yun dito, wait. Chinek ko na lahat ng drawer, yung mga kwarto dito. Chinek ko na gamit ni mama. Chinek ko na. Wala talaga. Hindi ako makapag-ayos kasi yun yung ginagamit ko lahat. Kinakausap ko na sila. Sabi ko, ilabas na nila please. Bibilan ko na lang sila ng bago. Okay, kung sino man yung tao dito na hindi ko nakikita, kinikilabutan ako. Wait, kinikilabutan ako. Bibilan ko na lang kayo. Ibalik nyo lang yung gamit ko. Kinikilabutan ako.
Fantasma real captado en un cementerio. Amiga, ¿no viste estos ángeles? ¿No viste estos ángeles? Ay, qué miedo. Yo sé que te gustaban los ángeles, amigo, por eso te... Son las 10:50 y se escucha una voz de una niña, creo, que viene de arriba del baño. Que está llamando a su papá, creo. Voy a subir a ver. Pensó de nuevo que está llorando ahora. No hay nada. Dejé prendida la luz por si acaso, pero se escucha. Está haciendo ruido ahorita. Subo. Se cayó. Cuando llego acá, se calla. Y no hay nada.
Nanay, tatay, gusto ko tinapay. Ate, kuya, gusto ko kape. Lahat ng gusto ko ay susundin mo. Ang magkamali ay pipikutin ko. Alam ko lahat naman tayo nakalaro na noon, or kung hindi kayo nakalaro, basta laro siya pang bata na yun dating nilalaro namin ng mga kaibigan ko. So, dati meron akong nakwento nito, pero meron ako ulit nakita. So, kailangan ko siyang i-share ulit para sa mga bagong viewers ko. Ito daw yung story behind ng Nanay, Tatay, Gusto Ko Tinapay. Pero syempre, theory pa rin nila ito, o baka gawa-gawa lang nila to, pero ito yun. So, merong magpamilya, may nanay, tatay, ate, kuya, tsaka yung bunso. Yung nanay nila sobrang strict na dapat lahat ng grades mo mataas, dapat perfect ka na tao. Si bunso yung kalaging kawawa kasi siya yung naghuhugas ng pinggan, siya din yung gumagawa ng gawaing bahay, at hindi siya makapagsumbong kasi alam nyo kung bakit, hindi siya nakakapagsalita, or basically, meron siyang problema sa kanyang pagsasalita. So, babae yung bunso nila. Kapag umiiwi yung tatay nila, palagi itong galit at lasing at minsan nagda-drugs pa. Binubugbog niya yung mga anak niya, especially yung bunso. Ewan ko, basta galit na galit silang mag-asawa sa bunso. Yun na nga, dahil hindi makapagsalita, hindi makapagsumbong. So, nung nakita nung nanay na maraming pasayong bata, akala niya dahil lang to sa laro. So, imbis na gamutin, binugbog niya rin at sinaktan. At yung kapatid niya, yung kuya niya, tsaka yung ate niya, sulsulera rin, gumagawa-gawa ng kwento hanggang sumabot na sa point na yung bunso is kinulong na sa cabinet. Same paulit-ulit na ginagawa ng pamilya nito hanggang sa bata nagkaroon na ng depression at napagod na. Napag-isipan niya na lahat-lahat hanggang sa mapagka. So bago niya gawin yon, gumawa siya ng tula. At yung tula na yun, sinabi niya na dapat gawin daw ng pamilya niya kasi kung hindi, may mangyayari sa kanilang masama. Ang tulang yon ay yung nanay, tatay, gusto ko tinapay, basta ganon. Yung mensahe sa tula, ang ibig sabihin ng bata, nanghihingi siya ng tinapay at kape para sa lamay niya. At gusto niya, pag nilibing siya, ginawa yun ng pamilya niya. Pero as usual, ewan ko lang kung anong pinaglihi sa pamilya na kasi ayaw na ayaw siya. Yun, hindi ginawa yung sinulat sa tula. At nilibing lang siya ng madalian ng hindi ganun kaasikaso. After ng libing, sumunod na araw, lahat sila unti-unting namamatay. Tapos ito pa yung nakakatakot kasi may nilagay pa silang curse kapag sumapit daw yung kabilugan ng buwan, pas may rinig kang kumakanta, yung pamilya na doon yun ay palapit na. Ala! So by the way, nagbabasa pa rin ako ng mga sinesenyong horror at kinakontemplate ko pa kung paano ko siya gawan. And baka bukas gagawa natin yung mga kwento nyo. So, stay tuned.